Aba, kaya naman pala etong si Pangulong Bongbong Marcos pinapa-impeach si Inday Sara Duterte kasi gusto naman pala na manatili daw, sabi ng Vice Presidente sa kanyang posisyon, no? Ito ang ibinigay So ang ibig mo bang sabihin, yung sinumitin ninyo, kayo nag-submit nun, yung sinubmit ninyo sa COA, kasama yon sa plano ng ating Pangulo. Tama ho ba ako, Madam BP? Yun ang ibig ninyong sabihin? Na yung sinubmit ninyo na mga resibo sa Commission on Audit, kasama sa plano ng ating Pangulo yun. Kasi ho, Madam, nakita nyo naman ho, mga boss, no? Yung mga pangalan na nandoon ho, nakasulat po, doon mismo, mga kababayan, sa mga sinubmit po nila ng OBP, sinubmit po ng Department of Education, puro po mga kalokohang pangalan. At karamihan ho doon, mga boss, chief amo, sir, wala pong, hindi po nakatala, no? Hindi po nakatala sa PSO. Di ho ba, mga kababayan? Pakinggan niyo ang Vice Presidente. Sinasabi niya dito na gusto lang manatili ni Bongbong Marcos na ating presidente ngayon sa posisyon, kaya siya ini-impeach. Nako, kayo nag-submit ng mga ebidensya nalaban sa inyo Well, it's all about the refusal or the intent of President Marcos. It is the intent of President Marcos not to step down. Oh, yun daw ho ang dahilan ng ating presidente na wag bumaba sa kanyang pagiging presidente. Kaya daw ho siya ini-impeach, mga kababayan. Diyos ko po, Lord. Vice Presidente, kayo po, uulitin ko ha, kayo po ang nagpasa, no, nung mga resibo doon sa COA. Yun po ang tingin ko sa isa sa mga gagamitin po, no, isa sa sandamakmak na mga ebidensya laban po sa inyo, madam. At alin po, isa din po sa plano ng Pangulo yung pagsasabi nyo na patayin siya, patayin si First Lady Lisa Marcos, at patayin ang House Speaker na si Martin Romualdez. Iniutos po ba sa inyo yon ng Pangulo? Para sabihin ninyo, no, na kaya ako pinapa-impeach ng mga yan kasi ayaw bumaba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganun po ba yon, madam? Lahat po ng ebidensya na yon nanggaling po sa inyo. Di ho ba, mga kapatid, mga boss, chief, amo, sir? Papaikutin pa tayo ng Vice Presidente He wants to perpetuate himself or his family in power. nais manatili ng Pangulo sa kapangyarihan. Ito ang ibinigay na dahilan ni Vice President Sara Duterte kung bakit nahaharap siya ngayon sa impeachment case. Tanong ko ho, mga kababayan, since nandiyan na po si Emma Ordonez at si Imelda Tolentino, mga bossing, maniniwala pa ho ba tayo sa Vice Presidente? Parang ang hirap na hong paniwalaan yung mga pagganito nila, mga bossing. Sabi ni Dut Pintura, pinapa-impeach ka, madam, kasi nga may dapat kang ipaliwanag sa taong bayan. Hindi bintang ka ng bintang. Koreko, at saka naman po umabot yan sa impeachment, mga bossing, kasi po binigyan sila ng karapatan para ipaliwanag ang kanilang sarili doon sa Congress. Pero ano po ang ginawa nila? Kinekengkoy nila. Di po ba? Pag naiipit, hindi na alam ang sagot. Masakit na ang dibdib ni Lopez. Nung sabi nung iba, jowa yan ni Inday Sara Duterte. Di po ba? Lahat yun, binigyan po sila ng karapatan para ipaliwanag po. Pero ano pong ginawa nila? Wala. Kasi wala naman po talagang pangdepensa doon sa mga na sa kanila, na-discover. Kaya isa sa dahilan na nakikita ko
Kaya ang sagot nung 16, ulitin ko ho shout out pala kay Attorney Maynard Panela. Ayan, nagsampa kami ng kaso. May sinampahan kaming kaso, mga bossing, no? Na yung misis ko na bentahan ng lupa na nako basta. No, shout out kay Attorney Maynard Panela. Yeah, isang ano lang yan, abogado lang yan. Di po ba? Pero hindi pinapadismiss yung kaso. Rekta tuloy. Oh. Ito, 16 na kaso ho, 16 na abogado po, nagsama-samang utak na abogado. Ang sagot nila, dismiss. Akala ko pa naman, sabi ko, 40 milyones daw ang bayad para i-accept yung kaso ni Inday Sara Duterte. Tapos ho, mga bossing, pang-dismiss lang ang labanan. Teknikalidad lang po dadalihin, hindi yung sagutin kung ano talaga yung pinapasagot sa kanila. Ay nako, baka po sa Davao katanggap-tanggap po yung ganyang estilo, pero po sa aming mga Manilenyo, sa Kalakhang, Maynila, sa buong Pilipinas, baka except Davao, okay na yung ganong estilo. Na tipo bang, hindi natuloy yung impeachment. Bakit? Kasi dinali nila sa teknikalidad. Hindi nila ipinaliwanag na hindi sila nagnakaw. Wala, hindi, takot. Kasi walang depensa. Pangit, di ba ho? Tayo pong majority na Pilipino ho, hindi ho papayag ng ganun, mga bossing. Ayon sa pangalawang Pangulo, ang pagtutulak ng kanyang impeachment ay upang manatili umano sa kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tama na po yung paligaw-ligaw na ganyan, madam. Wala na pong mangyayari, wala na pong maloloko. Mga DDS na lang po na mahilig magpauto ang mauuto po ninyo. Diba? Yan ang sabi ni Cheese Dog. Huwag mag-hearing, number games na lang. Sabi ni Ma'am Imelda Tolentino, shout out po sa iyo, madam. At ang kanyang pamilya. It is clear from the moves of his administration against political opponents. And in fact, one of his relatives, and this is a personal knowledge of mine, has expressed that he wants to run for president. Ipinaliwanag din ng Vice President Gusto namin marinig, Madam BP, simulat sa pool pa lang ho, yung explanation nyo po kung saan napunta yung pera ng bayan. Ano po? Yun ang gusto namin marinig. Hindi po yung kung ano-anong palisot, paikot-ikot. Sabi ni Ray Piñoco, Ninong, mag-iingay na ako. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Joke lang. Maingay ho yan. Sa group chat namin, natutulog ho ako, mga kababayan, no? Tapos puro pa nagkukukwento, tot, nak, tot.